Dahil hindi pa raw nakakaligo, isang lalaki ang nahuling nagnakaw ng pabango sa isang grocery store sa Bacolod City. Nagpanggap na bibili ang lalaki at nagtanong pa kung saan nakadisplay ang mga pabango. Nang makita ang mga pabango, binuhos niya raw ito sa kanyang katawan. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang kapuso sa batas, ang napakabangong si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Uy, pero hindi ako nagnakaw. Of course, you have all those perfumes with you. Attorney, ito. Sa mga ganitong uri ng pagnanakaw na kung tutuusin, maliit na item lang naman ang ninakaw. Paano ba ito hinahandle ng ating batas at mag-iiba ba ang bigat ng parusa depende sa presyo ng ninakaw na bagay? Well, unang-una sana hindi naman tester ng pabango ang ginamit, di ba? Kasi pag yung mga tester talaga namang nakalagay yan para i-test, gamitin ng mga posibleng customer. At pag ginamit mo, hindi naman pagnanakaw yun kasi nga ino-offer talaga ng libre. Kasi usually yung mga pabango, nakakahon yung mga yan. Diba? At saka iba yung concept niya ng pagnanakaw kasi dun mismo niya linagay. Usually, dinalabas mo, di ba? Or itatago yung mo sa bag, But in any case, para din yung pagkain, pag kinuha mo at kinain mo, parang pagnanakaw na rin. Kahit na hindi mo linabas dun sa establishmento. In any case, dun sa tanong mo, ang penalty para sa theft or pagnanakaw ay palaging depende sa halaga ng bagay na ninakaw. So, kung ang ninakaw ay less than 500 pesos, ang kulong ay 1 month and 1 day to 4 months. Okay? Pero kung more than 500 ang nanakaw hanggang 5,000 pesos, ang kulong ay aresto mayor in its maximum period, which is up to 6 months na kulong. Pero kung ay nakaw ay more than 5,000 up to 20,000, aresto mayor in its medium period to prison correctional in its minimum period, which is 2 months and 1 day to 2 years and 4 months. So, paakyat ng paakyat. And more than 20,000 hanggang meron pang up to 100,000 pesos, hanggang 8 taon. So, depende. Paakyat ng paakyat. So, ayon sa Article 308 ng Revised Penal Code, itong theft o pagnanakaw ay yung pagkuha ng walang pasabi, walang consent sa personal property o pagmamayari ng ibang tao nang walang violence or intimidation, di ba? Kasi pag kunwari, pag meron ng nakatutok na barel o may sinira ka ng cabinet, robbery na yun. Pero yung pinulot mo lang at kinuha mo, yun, theft. Pag nanakaw, mas mababa ang penalty. Pero attorney, dahil nga may tuturing na small item lang itong ninakaw ng suspect, maaari niya na lang ba itong bayaran para maabswelto siya sa kanyang ginawa? Lalo pat ang dahilan niya yan, tagal na raw niya hindi nakakaligo. Parang iisipin mo kung nasa tamang pag-iisip kayo. O nagbibigay lang siguro ng dahilan, no? Pero hindi yan normal na proseso nga na pagnanakaw ng pabango. Well, doon naman sa tanong mo, sa palagay ko, hindi. No? Yung krimen ng pagnanakaw o theft, as defined nga sa ilalim ng Revised Penal Code, pag nakuha mo na yung bagay, consummated na ang krimen. So, hindi na pwedeng, at pwede na kayong makasuhan sa isang krimen kasi dalawa yung posibleng liabilidad, yung liability. Yung criminal liability o yung kulong, yung civil liability para dun sa danyos o yung halaga ng nawala sa biktima. So, hindi siya maabsuelto dun sa kasalanan niya porket babayaran niya ang ninakaw, di ba? Kasi nagawa na niya Although mawawala yung civil liability o obligasyon na ibalik ang bagay kung binayaran niya. Pero, liable pa rin siya criminally for the criminal aspect, which is yung pagnanakaw nga sa merong kulong na katapat. Pero I wonder kung nakasuhan din yung nagnakaw ng kaso ng physical injuries kasi ang balita ko, sinabuyan pa niya, di umano, based on the news report, sinabuyan pa niya ng pabango na sa mata, yung gwardya. So, iba pang kaso yun, di ba? So, kailangan din pag-aralan kung ano ba talaga nangyari. But as I said, this is not the usual case of theft na dinagay mo yung pabango right there and then. Alright, maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion, sa inyo pong paliwanag. At maraming salamat din. Happy Hump Day! Happy Hump Day, di ba? Konti na lang, weekend na po. Yes, konting tumbling na lang. Shai, Marsuzi.